Hi guys! Welcome back po sa ating channel. Para sa mga bago, Moonchild Maguda rin here. In today's video reading, another session po tayo ulit ng ating segment na Charot Tarot. Another session nga tayo guys para sa inyong mga favorite couples, love teams, celeb, or personalities. Ang babasahan natin today ay isang request ng viewer natin dito kay FB, since latest rin talaga itong para bang matatawag na love team sa show business. Ito ang kanyang comment. Sabi niya, Kapit, new love team, si Caprice Cayetano and hit journalist. Sabi ni Miss May Cleo Durante. Okay, sige, pero I will be honest guys, bago tayo mag-start, wala akong ideya kung ano yung tinatakbo ng connection nila. Although, nakikita ko naman dumadaan po yung ilang impormasyon, balita tungkol sa PBB, kay Pinay Big Brother. Tama, andun sila sa loob. Kasi matagal-tagal na po akong hindi nakakapanood ng PBB. Yes, so wala akong ideya kung anong ganap. Ayan, nakikita ko naman po itong mga pangalan ng mga batang ito, pero wala akong ideya kung kamusta na. Okay, kaya naman ito. Sabi niya dito, bigyan naman natin ng reading ang dalawang ito. Why not? So, kung ano man po ang makikita natin sa cards, I will be honest, magiging, diretso. Pero wag niyong yaliman, guidance lamang po. Energy check tayo sa relationship or connection status ng dalawang ito. Ang Kapit. Hopefully, tama rin po yung aking pronunciation sa love team or sa kanilang mga pangalan, ha? Kapit, si Caprice Cayetano at hit journalist or journalist. Ayan. Hingan natin ng gabay mula sa baraha kung kamusta sila, kung anong itinatakbo or itatakbo ng relasyon ng bawat isa, anong kinakaharap nila at kung saan patungo ang kanilang love team. Pero humingi ako actually ng ilang questions kasi nga hindi ko alam kung anong pwede nating itanong din sa mga cards. At thank you kay Miss Maria Cleo Jane at nag-iwan naman siya ng ilang questions. Pero bago ang lahat, first reminders muna tayo ha, especially sa mga bago na maaaring makapakinig po kay Moonchild na kung ano man ang aangat sa baraha, maaaring ito lamang po yung kondisyon sa sitwasyon sa kinakaharap ng ating babasahan. Pero yung outcome, yung resulta at the end of the day ay wala po sa mga baraha, okay? Wala po dito ang finale sa kanilang teleserye. Kung ano man ang aangat ngayon, maaring ito lamang po yung ngayon. Yung message o guidance na kailangan marinig ngayon. Nothing is yet set in stone, guys. Everything is temporary. Yan po ang ating reality. Parang sa Big Brother house, yung reality ng buhay, pwede itong mabago. Depende rin po sa patuloy na maaring aksyon o maging desisyon ng isang tao. Hindi ko ito tatamisan, huwag niyong lalaliman. Mensaheng gabay lamang po. Sumasang-ayon ng ilang ingay sa paligid. May mga bata since PBB teens to, tama ba? Ayan, pero ilalaban po natin ha. This is also considered as part of entertainment purposes only. Huwag kayong ma-attach sa cards. Charot, tarot. Okay, dito muna po tayo sa tarot reading kung saan andyan ang tarot deck na ating gagamitin. Ang sabi ni Miss Cleo, ang aking gustong itanong po ay yung paano sila as love team. Lalo na ngayon na bago pa lang sila or fresh pa lang na nakikilala ng marami dahil sa PBB as housemates at lagi silang siniship. Okay, agad-agad ha. Ito na yung number 1 question niya. Kung swak po sila sa isa't isa as friends and as workmates, as an artist from GMA7. Okay. Swak ba sila? Kuha tayo ng guidance, guys. Bagay ba silang maging friends and workmates together in one? Ayan, gusto mo yun. Together in one, kuha tayo ng guidance. Ano pong kailangan nating marinig? Bagay ba ang dalawang ito na maging love team, workmates, and also friends na rin? Anong guidance? Ito na maging workmates and love team. Okay, may bumagsak natin. Two of Pentacles. The Moon. Page of Pentacles. Yes, dyan pa lang po.
Actually, malalim. Taurus and Scorpio in astrology, in the first place, very powerful po yung connection. Makapangyarihan, yes, maganda, very compatible. At dito pa lang, alam nyo, dito pa lang, magiging malalim with the moon ang kanilang connection, yung partnership, yung relationship nila, na mapupunan or punong-puno ng emosyon. Malalim po si the moon at napakaganda. New page, new chapter, maraming new offers, positive possibilities, projects, i-claim na natin ito, the Page of Pentacles. The Two of Pentacles, actually, maring once na lumabas sila sa bahay ni Kuya, magja-juggling na sila kaagad. Parang ang daming pwedeng i-offer talaga na oportunidad with Two of Pentacles. Hindi nila alam kung anong uunahin or kung paano maibabalanse ang sitwasyon. Na hopefully magtuloy-tuloy kasi dito pa lang I see na maring makaramdam sila ng blessing of work. Patuloy silang maging busy and productive. So, yung blessing, money and emotions pagdating dito with the moon. So, kung magiging swak, maiwan ko agad na yes. Yes. Positive yan ha. Positive possibilities talaga ang pwedeng umangat or ihain sa kanila ng universe. Kung mas lalago pa po sila or magtutuloy-tuloy ang career nila sa GMA 7, parang nasagot na natin dito, pero sige, mag-add pa tayo. Magtutuloy-tuloy kayo ang career, magiging busy. Hindi nila alam kung anong unahin sa mga offers. Yes. Anong kailangan mong marinig? Kailangan nating marinig mga kapits, Caprice, Cayetano, Heat, Journalist. Anong aasahan nila? Magtutuloy-tuloy kayo ang kanilang career paglabas nila sa bahay ni Kuya. Pagdating dito sa kanilang connection, love team sa GMA 7, message para sa mga kapits. Magtutuloy-tuloy kaya ang kanilang connection, yung relationship, yung kanilang career, advice para sa kapit, advice po. Mensahen ka ba? Saan patungo? The Ace of Swords, new beginnings, good luck, sign of good luck ito, and success. I-claim na natin. Isa-isa lang ang bumabagsak, pero diretsahan. Yes po. Ano po sila as individual person and kung swak ang personalities nila. As I've mentioned, astrologically, una pa lang, very compatible. Perfect match combination talaga ang Taurus Scorpio, guys. Ang mga Taurus, very generous sila. Faithful, loyal, ayan, mababait. At times may pagka-mainitin at mainitin ang ulo pero mababait ang mga Taurus. Yes, meron puwang sa mga puso nila na kailangan makapagbigay ng something energy sa isang tao. Ang mga Scorpio naman ay emotionally fulfilled. Para bang punong-puno ng emosyon with the moon, malalim, mahirap siyang ma-define. May pagka-mysterious and even secretive. At yun yung maaaring hinahabol or hinahanap ng isang Taurus. Parang gusto niyang makilala pa ng labis ang isang Scorpio kasi parang nahihiwagaan siya. Okay? But at the same time, ang isang Scorpio sa Taurus ay very curious rin siya. Kasi nga, as a Scorpio, mysterious siya eh. May pagkasikreto eh. Full of curiosity, yung energy naman ni Caprice, isang Scorpio kay Taurus. Okay? Tingnan natin. Anong kailangan nating marinig? Ano sila bilang isang individual? Dito muna tayo kay Heat. Anong personality ni Heat ang kailangan natin marinig? Kay Heat muna tayo. Guidance. Anong personality nito? Di pa tayo nagtatanong, tumalo na agad. The Sun, very positive naman, energetic, full of life, very expressive. Ganun ba siya sa loob ng bahay ni Kuya? Wala rin akong ideya. Childlike, free-spirited yung energy, happy. Taurus. Siya na to. Tama. Taurus si Heat. Ito na. Sabi ko sa inyo, ang mga Taurus ay very practical, loyal, generous. Simple lang, pero makisig, magandang datingan, very productive, at kung magmahal ay todo bigay din. Yes po. Positive. Ayan, siya na yan. Dito tayo kay Caprice. Okay, ano siya bilang isang individual person? Guidance kay Caprice. Caprice Cayetano. Ano ang personality ng batang ito? Sa 10. Okay, so medyo
seryoso, sabi ko, may pagka-mysterious, even secretive. May disiplina ang batang ito, responsible sa kung ano man ang kanyang pinanghawakan. Yes, ay pa tayo. Merong ambisyon. Siyempre naman, kamusta si Caprice? Anong personality? Ano to? Okay. Very goal, career-oriented. Si 10th house, isa lang ito. Ang planet ruler ni 10th house is si Saturn. So, in a way, parang umaangat ng kusa sa kanya. Ito na siya, yung siya mismo in the first house, yung sense of responsibility na kailangan meron siyang ma-achieve or mapatunayan. Kumbaga, maaaring siya yung klase ng person na kapag meron siyang nasimulan, gusto niya tong matapos. Gusto niyang mapaangat yung tatag sa kanya. Or kapag halimbawa may ilang test, actually Saturn, lagi ko tong name-mention sa mga readings, lagi ko siyang nire-relate kay Big Brother kasi si Saturn, siya yung tinatawag na taskmaster planet. At si Kuya sa loob ng bahay, 'di ba? Marami siyang task na iniiwan sa mga housemates. At actually, gustong-gusto yan marahil ni Caprice. Parang gusto niya yung na-challenge siya. Or merong ilang challenging na nagaganap sa paligid niya. Very, siya dyan, handa, okay, na harapin. Or talagang kusa lang umaangat sa kanya yung sense of responsibility na kailangan. Sabi ko, meron siyang maibigay or mapanindigan. So, more on practical din nang umaangat kay Caprice. Pero siya yan eh. Siya mismo yan. Physically, mentally, emotionally. Maaring kung ano yung nakikita nyo sa kanya sa loob ng bahay ni Kuya, siya yan. Siya yun mismo. Walang anuman na eme-eme or pagpapakitang tao lang. Siya yun. Okay, sige, tingnan natin ha. Clarify natin. Swak ba yung personalities nilang dalawa? Sige, add pa tayo. Swak ba talagang kanilang personalities together? Na parang medyo, between yung practicality and the same time, the sun, positive lang, go with the flow, happy, go lucky, si Heat, o as a Taurus. Sige, ay tayo. Swak ba talaga ang kanilang personality? Ano pong kailangan nating marinig? Ang Kapit, swak ba ang kanilang personality? Guidance, advice? The Eight of Cups. Okay. The Chariot. Andito, the Chariot actually connected kay the Moon, the Eight of Cups, emotionally mature. Yung nakikita ko dito sa connection nila. Kahit bata pa sila or ano man ang edad nila ngayon, maturity ang umaangat sa dalawang ito. May pagka-dreamy yung connection nila, the Chariot, 7. Meron pang direksyon na pwedeng patunguhan ng dalawang ito. Okay, sige, mag-add tayo ha. Parang hindi ako na-satisfy, pero this is all about emotions, guys. Para bang, at the end of the day, manginibabaw kung anong sinasabi ng mga puso. Doon sila papunta. Sa pagiging seryoso ng kanilang connection or relationship. Anong kailangan marinig? Anong kailangan nating marinig, guys? Swak ba talaga ang kanilang personality? Add pa tayo. Swak ba talaga? Ayan. May umangat. The High Priestess as a Scorpio. The Five of Swords. Yes, alam nyo, napupunan ng emosyon ng mga baraha. Why I feel na patuloy silang hihilahin ng emosyon na ito patungo sa isa't isa. The High Priestess kapag ito yung bumabagsak, para bang sa hinaba-haba ng prosesyon ng buhay ay sa simbahan ng tuloy, why not? Or may ilan pang kailangan ng pagkaklaro, awareness. Pero napakalalim po ni The High Priestess. This is a sign of Scorpio. Very mysterious, secretive. The Five of Swords, ito yung anumang pwede niyang pagdaanan, may pagkakasundo akong nakikita. Wala namang perfect relationship, pero ang sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay maidadaan sa mabuting usapan at wala silang malalim na ikababahala or anumang tensyon, conflict na pwede nilang pagdaanan kasi may pagkakasundo. Very committed din yung energy kasi nga andito ang emosyon, pagpapahalaga sa bawat isa. So yes, swak naman talaga ang kanilang personalities na dalawa. Kung totoong may tinatagong special feelings o pag-admire si Heat kay Caprice. Kasi si Caprice po, as demure, medyo iwas sa mga lalaki at nakikita pa sa TV. Which is good naman. And ganun din sa Heat. Hindi nagtitake advantage sa babae housemates. Okay. Actually,
malumanay, parang ang demure may pagkamalumanay, tahimik, mysterious, na napakaganda. Aware kasi siya sa dapat ikilos or paano ipapakita ang emosyon ng balance lang, ng walang pagkalabis or pagkakulang. Sige, sagutin natin guys ha. Totoo kaya na may tinatagong special feelings o pag-admire si Heath kay Caprice? Handa na ba kayo? Hindi natin tatamisan, wag laliman, guidance lang po. Talagang may handa na ba kayo? Subukan natin ha, sagutin. Meron bang talagang totoong itinatagong special feelings or pag-admire si Heath? Actually, si The High Priestess, regardless sa zodiac sign, pero this is a sign of Scorpio. Nandiyan yung pagiging masikreto rin. Parang hindi lang pinapahalata ni Caprice. Why not? Sinasarili ang kanyang emosyon. Lumalayo, merong konting distansya, pero deep inside, merong ding kurot. May kurot. Ay, tingnan natin na. Ang tanong natin ay dito kay Heath. Totoo kaya ang tinatagong special feelings nito para kay Caprice? Message? Totoo kaya ang nararamdaman ng special feelings or pag-admire ni Heath? May tumala na, hindi pa natin nakikita. We'll see. Totoo kaya ito? 5 and 5. 5 of Pentacles. Kapag naka-reverse po ito, positive. Yes, card. Yes. 5 of Swords, 5 of Pentacles. Yes. Okay na. Add pa tayo. Sige, parang okay na tayo dun. Nag-yes na eh. Add pa tayo. Totoo kayong may tinatagong special feelings or pag-admire si Heath kay Caprice? Anong kailangan nating marinig? Totoo kaya ito? Advice po. Totoo kayang may feelings? 9 of Pentacles. Yes, card. Nag-grow, nagbo-bloom. Mag-add pa tayo, guys. Hindi pa tayo satisfied doon. Totoo kayang may special feelings or admiration si Heath kay Caprice? Totoo po kaya ito? Guidance po. Totoo kayang nararamdaman ni Heath kay Caprice na inspiration niya ito? May umangat na. The world. The world or the universe rather. This is a great sign po. Na yes. Yes. Kita mo may tisoy. Hawig ni Heath. Ayan. Yes, card. Ano na? Success daw. Okay, sige. Kuha na lang tayo ng final message sa dalawang ito. Mula sa ilang barahan na bumagsak, anong kailangan nating marinig? Kamusta ang kanilang connection, love team, relationship ng Kapits, ni Caprice, Cayetano, at Heath Journalist? Ano pang kailangan nating marinig? Guidance po. Guidance, advice sa connection ng dalawang ito. Message po. May umangat na. Spirit guides. Sige, add tayo. Para bang itong connection nila is being guided bukod kay Kuya as their guide, mentor. Para bang they're being guided talaga and protected. Ay tayo. Kamusta ang connection ng dalawang ito? Ng Kapits, Caprice, Cayetano, at Heath Journalist. Advice po. Message. Advice. Guidance. Ang dami, guys. Kunin natin yung pinaka. Ayan. Meron ng mga dreams. Animals. Bakit bumagsak to? Sinong animal lovers sa kanila? Or pareho naman sila? Dreams. Sabi ko may pagka-dreamy eh. Yung connection. Or parte ng pangarap ng bawat isa ay ang isa't isa. Why not? Pero pwede nyo kung mag-share kayo dyan. Bakit may animals? Pero hindi naman, regardless naman dyan. Marahil umangat pa yung pagiging nila dito, kumbaga yung strength nila ay narito. Ay pa tayo. Ano pang kailangan nating marinig sa connection ng Kapits? Caprice, Cayetano, Heath Journalist. Advice po. Guidance sa connection ng dalawang ito. Mensaheng gabay po. May umangat na. Trust. Tiwala sa proseso sa isa't isa at higit sa kanya. Kasi ang buhay, the world, umangat kasi, no? Ups and downs, highs and lows, sabay sila dyan. At malayo pa ang pwede nilang mariting patungo sa mga pangarap ng bawat isa. Dreams. Ayan.
Ito yung umaangat iting guidance, guys. Let me know kung gusto nyong magkaano pa tayo. Part 2 ulit na topic about kapits. Or kung meron man po kayong gustong basahan natin na love teams or celebrities, comment lang kayo below. Tapos try natin mamili ng most requested para sa inyo. Kapits! Ano naman po ang umangat dito? Alam ko nagkarambol-rambol ang ilang baraha, pero sana po ay maging mensaheng gabay lamang po para sa inyo. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna tayo. See you again sa ating next episode ng Charot Tarot.